Sobrang liliit na mga isda at parang ang gusto kong ibalik sa dagat. Pero syempre, nang hinayang naman ako dahil kapag naiprito mo ng malutong yan, aba, ibang sarap niyan. At habang naglilinis naman ako ng isda, ay nagpaalam naman sa akin si grade 7 na magpapatuli na. Pinasamahan ko na lamang siya kay Yums dahil si criminology nga ay natutulog pa. Ayaw nga nilang magpa-video at humabol nga lang ako para naman kahit papaano ay mabidyohan ko nga sila. At meron nga din akong actual na pagpapatuli ni grade 7, yun nga lang hindi ko na nga lang naisama dito dahil masyadong ang censored. Saglit lang yung ginawang pagtutuli at eto nga si grade 7 sa wakas ay binata na. Umiiyak nga si grade 7 nung umuwi pero sabi naman daw niya ay hindi naman daw masakit yung pagtutuli. Ang masakit daw ay yung pagtampal daw ni Yums. Namumutla nga daw si grade 7 nung magpatuli kaya naman daw kailangan tampalin para naman daw hindi himatayin. Alala ko nga nung magpatuli si criminology, abay buong pwersa, lahat kami ay kasama. At nung si Yums naman na magpatuli noon, naalala ko noon nagpaalam yan sa akin na magpapatuli na daw siya. Ang sabi ko naman ay oo, abay hindi ko naman sukat akalain na tototohanin niya kasi nga grade 4 or grade 5 pa lamang siya noon. Gumawa na nga rin si Yums ng mga baru-baruan at sabi ko nga ay sila mag-intindi ng paggalanggas kay grade 7. At tapos na nga rin pala ako magprito nitong mga maliliit na isda at tinusta ko na lamang siya para naman maging malutong. Kaya nga hindi ko maibalik yung mga maliliit na isda sa dagat kasi nga best partner siya nitong ginisang munggo. Napakasarap nga nung ginisang munggo na niluto ni Inay at tinaluan nga niya iyan ng pata. At habang kumakain naman kami, si grade 7 naman ay tuwang-tuwa dahil sa wakas daw ay nagkasabay-sabay rin kami pagkain. At tapos naman namin kumain ay inihanda na nga ni Inay itong mga ricado na isasahog nga sa lulutuin namin ginataang bilo-bilo or ginataang halo-halo. Meron kami ditong saging, kamote, gabi, langkat. Pagkatapos nga nagawa na rin yung mga pamangkin ko ng malagkit na bilo-bilo. Nakakatuwa lang kasi yung mga pamangkin ko bago pa lamang ako magbibideo ay sasabihan na nga kaagad ako ng tita, wag mo na ako isasama sa video. Dalawang kulay yung ginawa namin sa bilo-bilo, isang puti tsaka isang ang kulay violet. Nakahanda na ang lahat ng mga ricado at malapit na nga kaming magluto kaya naman piniga ko na itong niyog. Isinalang ko na kaagad itong malaking kawa at una ko nga nilagay itong pangalawang gata. Kaya maya naman ay kumukulo na kaagad yung pangalawang gata kaya una naming nilagay itong mga matitigas katulad nga ng gabi pati na nga ng kamote. Katapos may ilagay yung gabi at saka yung kamote ay hahalu-haluin lang para naman hindi manikit at pagkatapos nga tatakloban para naman palambutin. Nailagay na nga rin pala dyan yung mga langka at sunod na nga rin nilagay itong mga saging dahil malambot na nga yung kamote at saka nga yung gabi. Naglagay na nga rin pala kami dyan na 1 kilong wash na asukal at nakadepende naman sa inyo yan kung anong kulay ng asukal ang gusto nyong ilagay. Maraming paraan or iba-iba tayo ng way ng pagluluto ng ginataang bilo-bilo or ng ginataang halo-halo. Nakadepende yan sa gusto nyong ilagay or nakadepende naman yan sa inyong nakasanayan. Marami ako nakikitang version ng pagluluto ng ginataang bilo-bilo. Meron dyan imbis na gata ang ilagay ay gatas na evaporada at imbis naman na asukal ay gatas na kondensada. Pero kami, ganito na yung nakasanayan namin ginagawa ni Inay na pagluluto ng ginataang bilo-bilo, kaya ganito yung ginagawa namin. Tapos may ilagay yung mga bilo-bilo, ay ayan, naglagay na nga rin ako ng vanilla essence. Pero kung wala naman kayong vanilla, ay pwede naman ng pandan. Halu-haluin lang natin hanggang sa kumalat nga yung vanilla at medyo lumulutang na nga yung mga bilo-bilo, ibig sabihin yan ay luto na. At medyo nakulangan pa nga kami sa tamis, kaya naman ayan, nag-add pa nga kami ng asukal, pero konti lang naman. Kapag malambot na lahat ng sahog at okay na nga ang lasa, ay eto, ilalagay na nga natin yung pinakakakanggata. Pagkalagay nga ng pinakakakanggata ay halu-haluin mo lamang siya hanggang sa ma-achieve mo nga yung pinakagusto mong lapot. Hindi na kami dyan naglagay ng pampalapot kasi yung bilo-bilo ay gawa sa malagkit. Tapos yung gabi naman kapag medyo natunaw siya ay nakakalapot ng sabaw. Tapos nga nang wala katapos ang paghahalo ay eto na luto na ang ating ginataang bilo-bilo or ginataang halo-halo. Si Inay ay lumaki sa Pasig at ang tawag nga nila dito ay ginataang halo-halo. Kaya naman ang tawag namin ngayon ay ginataang bilo-bilo na halo-halo. Ayun lang, salamat.